mga isda, welcome back to my YouTube channel, my Isda TV. My video for today mga isda, tingnan nyo naman yung nangyari sa aking mga kaibigan nila Tol Ariel. Grabe, bira na survive sa ganitong sistema. Tingnan nyo yung bangka nila, wala nang unahan o tinatawag na dulong. Sabi ko sa iba lang yun na nangyari, yung ibang mga tao siguro pag ikaw sa sistema ganun, makita mo na wala nang unahan, kumbaga. Tapos doon pa kayo sa kalagitnaan ng dagat, may mag-isip ka pa ba ng mabubuhay pa kayo? Yung ba tanging dasal na lang yung mga ano nyo doon talaga, tanging sandatan nyo nun pag anong sistema, pero grabe katitibay. Yan yung buhay ng mga isda, kaya wag nyong malitin yung mga isda, mga ano dyan, mga nagmamalit sa mga isda lang. Hindi nyo alam yung ang buhay nakataya talaga sa ganitong sistema, kaya tingnan nyo, panoorin nyo na lang. Pero safety na rin sila lahat, doon na sila sa Commodore sa ano ng mga Navy, kaya let's go. Ayun, magandang umaga sa inyong lahat mga subscribers and viewers natin dyan mga ka-Isda, Isda TV. My video for today mga isda, tingnan nyo naman ang nangyari sa aking kaibigan na si Tol Ariel at sa kanilang mga magulang. Dyan tingnan nyo yung kanilang sinasakyan, no? Grabe, putol talaga yung dulong o yung unahan ng bangka. Tapos sa gitna kayo ng tawag nito, ng kalagitnaan kayo ng dagat ng West Philippine Sea. Kung sino dyan matatakot. Tingnan nyo naman sa bahura, yan o, tingnan nyo, yan mga Chinese Coast Guard pa yan, kasama pa yan mga Chinese Coast Guard. Dyan sila na ano, sila mga isda na putulan sila ng dulong, bumigay dahil sa lakas ng alon, diba yung nakaraan kung ano nyo na nakarang araw, grabing lakas, ilang linggo yun pagtapos ng New Year. Ilang linggo yun talaga mga isda, sobrang lakas, humina lang ng pitsa 17 ata or 16, humihina-hina na rin o malakas pa nga eh. Tingnan yung mga isda, gabi pa talaga nangyari yan. Akala daw talaga nila mga isda na wala na talaga daw, bumigay talaga yung lalagyan na ng mga isda, wala, lunod talaga sila o malulubog talaga yung kanilang bangka. Grabing panghihinayang nila dyan mga isda sa kanilang huli na sobra 2,000 kilos na at kanilang mga ice, kanilang pinantapon lahat dyan dahil gano'n na nga mga isda. Kung di nila itatapon yun, buhay naman nila yung mga nib. Tingnan nyo mga isda, 2,000 kilos na isda tinapon lang nila para makasurvive sila. Ayan yung buhay ng mga isda, hindi basta-basta talaga yung laot. Kung minamaliit nyo yung mga isda, na ginalang lang nyo lang, hindi nyo alam kung ano yung naranasan ng mga isda sa laot. Tingnan nyo, buhay talaga. Kaya pag alis nyo pa lang dito, talagang sa kabilang katawan nyo na sa hukay na. Tingnan nyo mga isda, ang laking bangka nyan, bago pa yung repair, kaso yung palatik lang, bumigay lang talaga yung kanya siguro sa tagal na siguro din. Tingnan nyo, indulong lang rin talaga yung bumigay dyan mga isda. Yan, iniikot yan ang aking tropa na si Tol Ariel. Yan, tingnan nyo, laking bangka yan mga isda. How about na lang kung maliit, baka missing na naman, wag naman sana. Yan, tingnan nyo mga isda, oh, para siyang napunggok. Tingnan nyo naman kung gaano kapunggok na lang. Grabe, tingnan nyo nangyari, oh. Pero tuloy-tuloy lang rin at ayos na rin man sila mga isda. Doon na rin sila sa barracks ng doon na sila sa Commodore sa ating mga Philippine Navy. Ano, tingnan nyo ang panghihinayang na ang ating mga kapwa mangingisda, dahil yung pinaghirapan nyo biglang nawala sa isang idlap lang. Pero ayos lang naman yun dahil safety naman lahat sila, na lahat ng crew, kapitan, lahat na sakay dyan, safety naman kaysa sa sila yung nawalan. Mas maganda kasi yung isda naman nakikita lang naman yan at mahuhuli pa rin. Nag-aantay na lang pala sila dyan mga isda ng rescue ng Yuan Kobe o ng taga sa amin din na malaking bangka rin na hihilain nata sila pauwi dito. Pero iba ng paghila niya mga isda, abangan nyo na lang kung ano paghila niyan mga isda. Hindi na yan hihilain ng paharap dahil baka bibigay pa yung ang ano niyan mga isda, ang hila niyan patalikod na.
Ilang miles yan mga isda? 200 miles or 100 plus miles hanggang papunta ng Buliluyan at 120 miles papunta dito sa Puerto to Buliluyan. Ilang araw ang hilaan yan mga isda. Sa grabe kalaking bangka na rin yan, siyempre mabigat, at sana naman pagpunta nila dito kalmada lang talaga mga isda, na hindi rin talaga sila mahirapan, kasi kung hirapan talaga mga isda, tingnan nyo, wala na siyang unahan, tingnan nyo. Ayan yung malayuan talaga ng itsura ng bangka, kala mo mayroon pa, pero pag malapitan, tignan nyo yan talaga ng malapitan at lalapitan, grabe rhyme yun yan tingnan nyo yung sitwasyon nila, doon yun sila sa barracks, doon sila ngayon sa pamalaga sila ng Philippine Navy natin, mga gigiting natin ng mga Philippine Navy dyan. Wala rin silang problema sa pagkain, kasi meron din silang pagkain at pinapakain din sila doon, at inaasikaso din sila lahat doon. Yan tingnan nyo, yan ang itsura ng bangka talaga mga isda. Grabe talaga, ang hirap talaga ng buhay laot. Hindi mo alam ang kapalaran mo kung makakawi ka pa o hindi, ganyan, kasi wala kang makitang bundok dyan, puro lang yung dagat at langit ang makita mo, o mga ulap, dyan lang makita mo. Tingnan mo, maraming panghihinayang nila dyan mga isda. Wala na rin silang magagawa, kasi 2,000 kilos na yellowfin nila, wala talagang natira, inubos nila, tapon yun sa dagat lahat, pati mga ice nila, yung mga pabigat nila, mga bato na kanila mga panglatak, tinapon nila lahat. Tingnan nyo mga isda, ang hinayang, pero wala sila, okay lang rin sa kanila, dahil mas mahalaga safety sila, at napanatag na kanila yung mga pamilya nila. Yan, pero nagkukwento lang ako dito, pero nagbo-voice over ako mga isda, diba? Tingnan nyo naman, pinapasabi ko lang sa lahat ng mga nang lalait sa mga mangingisda dyan, sana iwasan nyo na yung panglalait na mangingisda lang yan lang. Huwag nyong nilalang, kasi kung hindi naman dahil sa mga isda, wala kayong makukuhang makakain na masarap na isda, isdang bato, isdang bahura, lahat ng klaseng isda makukuha. Tingnan nyo naman, grabe. Pag-uwi pa na yan mga isda, wala pang income, walang pera na matatanggap. Ayan, doble yung problema mga isda, pero masaya pa rin yung pamilya dahil makakauwi na ligtas yung kanilang mga tatay, magulang. Ayan, tingnan nyo mga isda, yan, ang laking bangka niyan, pero bumigay sa alon. Kung iisipin mo lang, imagination mo lang, yung alon siguro mga, sabi mo 2 bahay o sobrang bahay, kasi di naman bibigay yan ganyan. Kung grabe, kung maliit lang na alon, tingnan nyo yung buhay ng mga isda, tingnan nyo, nakangiti pa rin kahit na malungkot, pero tuloy pa rin ang ngiti, basta Pilipino talaga. Di talaga inaano yung iniisip yung problema, iningingiti at itatawa na lang talaga yan. Tingnan nyo sitwasyon nila dyan, yan, wala yan, puro lang yung bahura, dagat, ulap, yun na makikita mo, at China Coast Guard, wala nang iba. Panoorin yung mga isda talaga, at tingnan nyo yung pinaka talaga mga isda, yung malapitan talaga, putol talaga, buti na lang mga isda, yung naputol na lang yan, ang naputol yung kasko niya, mayroon pang unting tulis. Kung bumigay lahat ng kasko, ay nako na lang, dasal na lang talaga ang kailangan dyan sa mga ganyang sitwasyon. Kailangan mo talawagan talaga yung Panginoon yan, kaya ganyan ka save yung sinisave kayo ng Panginoon, ganyan. Tingnan nyo, grabe ka lang siya. Panoorin yung mga isda, yung mismong malapitan. Bongko lang dulong Boss, grabe kalakas talaga boss. Yun, maraming salamat sa walang sawang suporta sa Isda TV, at hindi nyo pa rin kami
tangkilik pa rin kayong nanonood sa Isda TV. Pino na nakaka-upload at panoorin yung mga isda. Grabe yung buhay ng mga isda. Hindi basta-basta talaga pag nagsama sa tao kasi buhay talaga yung nakataya. Tignan nyo naman kung hindi una yung budigan nila talagang lubog na sila tapos sa gitna pa sila ng karagatan sa West Philippine Sea. Buti na lang talaga hindi bumigay yung budiga. Kung bumigay yung budiga yung lalagyan na ng isda, wala. Ewan ko lang kung lunod talaga sila, pero ngayon doon na rin, safety na rin sila lahat at okay na rin, nakaano na rin yung mga pamilya nila. Doon na rin sila sa Comodoro, doon sa ng mga Navy natin, ng mga Philippine Navy natin, na doon na rin sila, okay na rin sila lahat, wala namang na disgrasya or nasugatan, okay naman sila lahat dahil di rin talaga bumigay yung bangka. Thanks din kay Papa G. God bless to all.